Isang ordinaryong gamer na kilala sa pangalang Tipang ang bigla na lamang namatay sa tunay na mundo. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata, nagising siya sa loob ng larong nilalaro niya sa loob ng 9 na taon. Na-reincarnate siya bilang si Jared Euclides, isang minor character na kilala sa kanyang maagang pagkamatay. Ngunit may hawak siyang natatanging kalamangan, alam niya ang lahat ng bug at sekreto ng laro. Sa mundong ito kung saan ang lakas ang batas, ang bug ang magiging pinakamalakas na sandata. Samantala sa ibang eksena sa kontinente ng Naso, taong 1424 at ikatlong buwan na ika-4 na araw, ito ang panahong muling sumiklab ang apoy ng dakilang digmaang kabayong maitim na tumupok sa buong lupain. Maraming buhay ang naging abo ng lamunin ng digmaan ang kontinente. Habang nagmamarcha ang haring demonyo at ang kanyang hukbo, halos walang makapigil sa kanilang daraanan. Tanging dalamhati at kawalang pag-asa ang iniwan nila sa bawat lugar na madaanan nila. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang mandirigma ang lumitaw upang iligtas ang sangkatauhan. Subalit iyon ay buod lamang ng larong tinatawag na Paradiso. Sa virtual RPG na ito, ang pangunahing layunin ng manlalaro ay talunin ang haring demonyo, maging hari ng kontinente, at paunlarin ang mundong tinatawag na Paradiso. Maraming oras na ang ginugol ni Tipang sa larong ito upang matapos ang kanyang mga misyon, mula sa pagpapalakas ng kanyang karakter, pamamahala ng teritoryo, pagsalakay sa mga dungeon, hanggang sa paggalugad sa mga lugar kung saan nagkukubli ang mga bihirang kagamitan, at isa siyang eksperto at kabisado ang bawat sulok ng laro. Sa loob ng 10 taon, si Tipang ay kinilalang #1 power blogger sa buong mundo ng Paradiso. Gayunman, kapalit ng kanyang tagumpay ay ang unti-unting pagkalugmok niya sa sariling pagkahumaling sa laro. Hindi niya namalayang unti-unti na siyang nilalamon ng mundong iyon, hanggang sa dumating ang araw na siya'y namatay. Ayon sa balita, isang lalaking labis ang pagpupuyat at pagkaubos ng lakas sa walang tigil na paglalaro ang natagpuang wala ng buhay. Pagkamulat ng kanyang mga mata, napagtanto niyang hindi na siya ang dati. Hindi na siya si Shin Tipong. Sa halip, nagising siya sa katawan ng ibang tao. Habang bumabangon siya, tinanong siya ng isang babae na tila kasambahay kung nagkaroon ba siya ng masamang panaginip. Hindi siya agad nakasagot. Nilaibat niya ang kanyang paningin sa paligid, sinusubukang unawain kung nasaan siya. Sa pagkalito, nagtanong siya sa babae kung sino siya at kung anong lugar na ito. Napansin niyang naguluhan ang kasambahay sa kanyang mga tanong at inasal, na tila hindi karaniwan para sa kanilang lord. Ilang sandali pa, bumungad sa kanya ang isang holographic screen, ang kanyang status window. Ayon sa nakasaad, mataas ang kanyang talino at mana. Ngunit nagulat siya nang makita ang isang kondisyon na nagpapawalang bisa sa lahat ng iyon, dahil iyon ang extreme obesity. Napaisip siya kung paanong ang 10 taon ng kapabayaan sa kanyang kalusugan ay nagdulot ng pagkawala ng 20 taon ng kanyang buhay. Hindi niya akalaing ganoon na siya kataba upang agad mabawasan ang kanyang life expectancy. Dahil sa pagod at kalituhan, naisip niyang magpahinga muna. Habang nakahiga, muling bumalik sa kanyang isipan ang dati niyang pagkatao bilang Shin Tipong. Ngunit malinaw na siya ngayon ay nabuhay bilang isang batang maharlika na may pangalang Jared Euclides. Sa pagtingin niya sa disenyo ng interface ng status screen at sa format ng kalendaryong ginagamit ng mundo, napagtanto niyang isang bagay ang tiyak na muli siyang nabuhay sa loob ng larong Paradiso. Na ang ibig sabihin, malamang ay mamamatay ulit siya dahil sa mga mangyayaring trahedya sa hinaharap. Mula ngayon, may 10 taon bago sumiklab ang tinaguriang Great Stallion War, isang digmaan na magbabago sa kasaysayan ng mundo. Ngunit ang mas nakababahala, sa loob lamang ng 5 taon ay magsisimula na ang pagbagsak ng mundo. Ito ang kagutuman, tagtuyot, at sunod-sunod na sakuna ang magiging hudyat ng pagsiklab ng Great Nasu War, isang desperadong gyera ng mga bansa, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa pagkain. Ikinagulat ng ating bida na kahit siya, na kilala bilang encyclopedia ng Paradiso, ay walang anumang kaalaman tungkol sa katauhang kanyang pinasukan. Inakala niyang mare-reincarnate siya bilang isang gwapong pangunahing tauhan na may maginhawa at masayang buhay. Sa halip, napunta siya sa isang katawan na hindi niya kilala. Dahil sa kanyang kalikutan, nasira ang kanyang silya at natambush siya dahil sa katabaan. Iniisip ng ating bida na batay sa kanyang mga alaala, dapat ay lumaki si Jared bilang isang gwapong lalaki. Ngunit naisip niyang hindi pa huli ang lahat.
Ang kailangan na lamang niyang gawin ay magbawas ng timbang. Dahil mayroon siyang alaala ng nakaraan, nagagamit niya ang kanyang mga karanasan at kaalaman mula roon upang magkaroon ng kalamangan sa kasalukuyang sitwasyon. Sa taglay niyang kaalaman, kaya niyang samantalahin ang mga pagkakataon ng mas mabilis kaysa sa iba. Dahil dito, nagagawa niyang hubugin ang mas maganda niyang kinabukasan. Sa panahong ito, ang mundo ay naghahanap ng isang makapangyarihang pinuno, at iyon ang ambisyon niyang maging hari. Samantala sa ibang eksena, masaya ang araw ni Hayes, araw iyon ng paglilinis sa bahay ng kanyang lord upang maging mas komportable ito sa pananatili roon. Bigla siyang napahinto nang may dumaan na mabilis patungo sa library. Si Jared pala iyon, na tila may hinahanap at siya ang pakay. Magalang at masayang tumugon si Hayes, ang kanyang kasambahay, at tinanong kung may kailangan sa kanya ang kanyang lord. Makikitang abala ang ating bida sa paghahanap ng isang mahalagang bagay sa loob ng library, ngunit hindi niya ito matagpuan. Dahil sa nahihirapan ng kanyang lord, natanong ni Hayes kung ano ang hinahanap nito. Ibinahagi ng ating bida na ang kanyang hinahanap ay ang alaala ng kanyang ama, isang bagay na iniwan sa kanya bago ito pumanaw, ngunit hindi niya agad nabigyang pansin noon. Sa huli, agad namang natagpuan ni Hayes ang hinahanap ni Jared na isang pendant. Masayang nagpasalamat si Jared kay Hayes dahil natagpuan nito ang hinahanap niya. Natuwang sinabi ni Hayes na masaya siyang nakatulong, at tinanong kung mayroon pa ba siyang maitutulong sa kanyang lord. Ngunit simpleng ngumiti ang ating bida, saka iniutos sa kanya na lumabas muna sa loob ng silid. Naiwan ang kanyang kasambahay na naguguluhan, dahil tila iba na ngayon ang kanyang lord. Gayunpaman, natuwa siya nang mapansing punong-puno ng enerhiya ang ating bida. Masaya niyang sinabi na dapat ay tularan niya si Jared, na maging masigla rin at magtrabaho ng mabuti. Samantala naalala ni Jared na iniwan sa kanya ng kanyang ama, na si Viscount Barrett. Ito ang isang artifact na nagpapalakas sa paglago ng abilidad sa mahika. At ngayon, balak niya itong wasakin. Ito na lamang kasi ang natatangi niyang bentahe bilang isang mahinang magician sa ika-4 na antas. Dahil sa kakulangan niya sa mana, ito na lang ang tanging pagkakataon niya upang may sigawa ang pag-summon. Sa ngayon, ang artifact na ito ang nag-iisang paraan niya upang magtagumpay sa ritual. Humingi na lamang ng paumanhin si Jared sa kanyang ama. Ngunit sa kanyang palagay, ito rin ang tamang paraan upang mapalago niya ang kanyang sarili. Makikita pagkatapos nito ang paglitaw ng isang nakakatakot at madilim na nilalang na malakas ang halakhak, tila may masamang balak. Sumigaw ang nilalang. Sino ang Katikot? Takot na hanggal na ng ahas na tumawag sa kanya. Sa isip ng ating bida, dumating na ang sinuman niyang demonyong espiritu, si Isabela. Sinabi ni Isabela na hanggal ang ating bida, at tinanong kung ano ang kanyang nais. Matapang siyang hinarap ng ating bida, dahil si Isabela ang magsisilbing pundasyon ng kanyang lakas. Sa isip ni Jared, kailangan niyang kumalma dahil alam niyang hindi interesado si Isabel sa mga taong mukhang takot o masyadong seryoso sa buhay, dahil mas gusto nito ang mga taong chill at tila walang pakialam. Kaya ito lang ang tanging pagkakataon ni Jared para matawag si Isabel at makakuha ng kapangyarihan. Hiniling niya sa kanya na ibigay sa kanya ang mind eye nito. Napatawa naman si Isabel at tinanong si Jared kung handa ba talaga siyang malaman kung sino siya, kahit hindi maganda ang maaaring madiskubre niya. Sa isip ng ating bida, ang mind eye ay isang natatanging kakayahan na minsan palang naitala sa buong kasaysayan ng Paradiso. Isa itong abilidad na kayang makita ang stats, ugali, at mismong disposisyon ng isang individual. Ngunit, ang lalim ng impormasyong makukuha ay nakadepende sa antas ng gumagamit. Ginamit ito ni Jared, ang summoner ni Isabel, hindi lamang upang pamahalaan ang kanyang teritoryo, kundi pati ang mga posibleng bituin sa kanyang nasasakupan. Sumang-ayon si Isabel ngunit seryoso siyang tinanong kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Naglabas si Isabel ng kontrata at sinabi kay Jared na ibibigay niya sa kanya ang mind eye, ngunit may paalala siya, tandaan niya, anuman ang pinakapinahahalagahan niya, kanya na ngayon. Habang binibigkas ito, iniisip niya kung karangalan ba ang mahalaga kay Jared, o ang kanyang pamilya. Dahil anuman iyon, kakainin niya silang lahat. Natakot naman ang ating bida dahil nababasa ni Isabel ang iniisip niya, at napagtanto niyang ito pala ang sumpang naririnig niya noon. Ngunit matapos iyon ay bigla siyang napangiti, dahilan upang magtaka si Isabel kung ano ang nangyayari sa mga labi niya. Sinabi ni Jared na sinubukan niyang mag-isip ng mabilis kung ano nga ba talaga ang pinakamahalaga sa kanya. Pero napagtanto niyang may paraan upang makontrol ang kontrata, ang magsabi ng sarili niyang kondisyon. Dagdag pa niya habang nagmamayabang, sinabi niya na mahirap ituon ang isipan niya sa bandang ulo.
Kaya sinabi niya na ang pinakamahalaga sa kanya ay ang unang halik ni Shin Tae-pong sa edad na 34. Tumakbo ang evil spirit dahil ayaw nitong halikan ang matabang ating bida, at nagtanong pa kung anong klaseng siraulong tao siya. Sumulpot naman ang ating bida sa harapan nito at sinabing, masakit lang na ang una niyang halik ay mapupunta sa isang masamang espiritu. Pagkatapos noon, nagpaalam na ang ating bida sa kanyang unang halik, at dito nagsimula ang walang hanggang kontrata ni na Isabel at Jared. Samantala sa ibang eksena, may 2 taong nag-uusap tungkol sa kanilang Lord. Dati raw itong nakakulong lamang sa kwarto sa loob ng ilang buwan, pero bigla na lang lumabas na parang may bagong layunin sa buhay. Pagkatapos nilang mag-usap, napadaan si Hayes na may dalang mga dokumento papunta sa opisina ng kanyang Lord. Nagtanong ang mga kaibigan niya kung gusto niyang samahan siya, pero tumanggi si Hayes at sinabing kaya niya ito. Naaawa naman ang 2 babae dahil masipag si Hayes, ngunit palagi siyang napapagalitan ng kanilang Lord, pagkatapos umiiyak na lang siya pagkatapos. Pagkarating ni Hayes sa silid ng ating bida, sinabi niya na dala na niya ang mga papeles ukol sa mga kalapit na teritoryo at mga vassal state nila. Kaagad namang iniutos ng ating bida na huminto muna si Hayes sa kinatatayuan niya dahil gusto niyang gamitin ang mind eye niya. Nang gamitin ni Jared ang mind eye kay Hayes, nagulat siya, nakita niya na level 8 ito at may rank S na debosyon sa kanya. Sa isip niya, kung maid lang ang magiging papel ni Hayes, masasayang lang ito, dahil kailangan niya itong gawing healer. At para magkaroon ng A-ranked unrequited love tendency, kinakailangan ng 10 taon ng isang panig na pag-ibig. Kaya humingi siya ng pasensya kay Hayes, dahil abala siya ngayon para isipin pa ang tungkol sa pagdedate. Napansin ni Hayes ang kakaibang ikilos ng kanyang Lord, parang ibang tao na ito at nalilito siya kung ano ang nangyayari. Kaya tinanong siya ni Jared kung may problema ba siya sa kanya, dahil patuloy pa rin siya sa pagtingin sa kanya. Sumagot naman si Hayes na tuwing may ipinagagawa ito sa kanya, hindi niya ito nagagawa ng tama sa unang subok. Naalala ng ating bida ang mga eksenang palagi niyang sinasaktan si Hayes noong siya pa ang matabang Jared, lalo na kapag nainis siya kahit sa maliit na bagay. Naiinis siya ngayon sa dating sarili, dahil unti-unting bumabalik sa kanya ang mga alaala kung paanong palagi niyang ibinubuntan ang galit sa dalaga. At bagamat hindi na siya ang Jared na iyon, siya pa rin ang may pananagutan. Kaya lumapit siya kay Hayes. Itinaas niya ang kanyang braso kaya napapikit si Hayes, inakalang sasaktan na naman siya ng kanyang Lord. Pero niyakap siya ni Jared, sabay sabing, patawad sa lahat ng mali niya nagawa laban sa kanya. Sinabi niya na pinagsisisihan niya ang lahat ng maling nagawa niya, at inamin niyang nakakapagod iyon. Gayunpaman, tiniis ito ng kausap niya nang walang anumang reklamo. Ipinahayag niya na hindi na muling makikita ang kahabag-habag na bersyon ng sarili niya, at nangakong magbabago para sa ikabubuti niya, upang maging isang mabuting pinuno. Pagkatapos ay tinanong niya si Hayes kung maaari siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Napatigil si Hayes sa kinatatayuan niya at humingi na lamang ng paumanhin, dahil hindi na niya mapigilan ang pagluha. Mula sa kanyang labi ay lumabas ang mga salitang nagpapatunay na palagi siyang nasa tabi nito, kaya lubos ang pasasalamat ng ating bida. Nang masilayan ng ating bida ang masayang mukha ni Hayes, muling inalala niya sa sarili na siya si Jared. Ang lahat ng kasalanan ng dati Jared ay kailangan niyang panagutan. Samantala, sa ibang eksena sa hapagkainan, tinanong ni Hayes ang kanyang Lord. Anya, parang hindi yata tama ang ginagawa nito. Dahil mahihimatay siya kung gulay at damo lamang ang kakainin sa buong araw. Tumugon naman ang ating bida at sinabing isa siyang matabang baboy, kaya't kinakailangan ng ganitong pagkain upang pamayat siya. Sa paradiso, ang mga gulay ay may kakaibang epekto. Hindi lamang ito nagpapabusog, kundi may malakas na kakayahan upang magbawas ng timbang. Pero ang lasa nito, parang dumi. Sa isipan niya, walang matinong tao ang kakain ito ng kusa, dahil lasa itong suka, na parang may bulok na keso na galing pa sa kilikili. Ayon sa sistema, matapos niyang kainin ang melon herbs at aspho leaves, tumaas ang fat breakdown at bumilis ang metabolismo niya. Dahil dito, na-activate ang intense stimulation, at nabawasan siya ng 450 gramo ng taba. Nang makita niya ang resulta, natuwa siya, unti-unti nang natatanggal ang taba sa katawan niya ng mabilis. Ngunit habang ginagawa niya ito, parang isusuka niya rin ang lahat, dahil hindi niya kinakaya ang lasa ng mga kinakain niya. Ipinaghain naman siya ni Hayes ng bagong lutong steak,
para kung sakaling hindi na niya kayanin ang dami ng gulay. Dagdag pa ni Hayes, nag-aalala siya para sa kalusugan nito, kaya natutunan niyang lutuin ang mas masustansyang putahe mula sa dating chef. Napaiyak ang ating bida habang galit sa dating Jared. Sa isipan niya, paano nagawa nitong saktan ang isang anghel na tulad ni Hayes. Nang matikman niya ang luto nito, nasarapan siya, gaya ng inaasahan mula sa isang A-rank na chef. Sa wakas, nawala rin ang panlasa ng bulok sa bibig niya. Sa isip ng ating bida ayon sa mga dokumento, ang Carabia Territory ay matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng buong kaharian. Isa itong mahirap na lugar na may ranggong F. Ito ay sobrang lamig ang klima at halos imposibleng tamnan ng palay o ano pamang pananim. Ang tanging bumabalanse lamang sa kahinaan ng lugar na ito ay ang pagiging mas madali ng mga quest at event na tila sagana sa rehiyong ito. Ngunit sa kasalukuyan, masyado pa siyang mahina para mapakinabangan ang mga benepisyong iyon. Kaya't napagpasyahan niyang mas makabubuting pagtuunan muna ng pansin ang pagpapalakas sa sarili. Bigla na lamang siyang nabulunan ng sumulpot at galit ang evil spirit na agad binabawi sa kanya ang mind eye. Tinanong siya ni Jared kung bakit ba patuloy pa rin itong sumusunod sa kanya, ngunit patuloy pa rin ang galit ng espiritu, na animoy niloloko raw siya nito. Dagdag pa ng masamang espiritu, hanggat hindi ibinabalik ang mind eye niya, iistorbohin niya ito araw-araw, hanggang sa mamatay siya. Sa loob ng nakaraang 10 taon, binanggit ni Rocky sa kanyang lord na kahit masakit ang pagkawala ng kanyang ama, kailangan na nilang bitawan ang nakaraan at tumingin sa kinabukasan. Ayaw na raw niyang manatili sa lungkot, mas mahalaga ngayon kung paano sila babangon. Habang sinasabi niya yun, makikita ang batang Jared sa gilid, tahimik lang pero umiiyak, ramdam pa rin ang bigat ng pagkawala ng kanyang ama. Balik naman sa kasalukuyan, makikita ang malakas na ulan sa Carabia, tila may mabigat ding darating. May isang lalaking lasing at tila wala sa sarili, natawa pa habang tinatanong, kung bakit kaya bigla silang pinatawag ng kanilang lord. Paglingon niya, napansin niyang dumarating sina Hayes, kasama ang isa pa nitong kaibigan. Agad silang binati ni Glagas, sabay akbay pa sa balikat ng dalawa, parang kampante at pilyo. Pero sa mga kilos ni Hayes, halatang hindi siya komportable. Sa isip naman ni Glagas, parang ngayon lang siya nakakita ng magandang babae sa paligid ng kanilang lord, kaya may naisip agad siyang hindi maganda. Sakto namang dumating si Rockies, at walang pasintabi, sinabihan agad si Glagas na tigilan ang pagiging isip bata at ang panghaharot. Nakahinga ng maluwag si Hayes sa pagdating ni Rockies, samantalang si Glagas naman, biglang natahimik at halatang natakot. Ngunit napag-isip-isip niya na siya ang chief guard ng Carabia, kaya't naiinis niyang sinabi na alam niya ang kanyang ginagawa. Pagkatapos, inasar niya si Rockies sa pamamagitan ng pagtawag dito na isang asong hindi pa rin alam ang kanyang lugar. Dahil dito, nainis si Rockies sa ipinapakitang asal ng kanilang chief guard at balak niya na itong pagsabihan. Ngunit si Glagas ay patuloy pa rin sa kanyang pang-iinsulto. Bago pa sila magsuntukan, pinatigil sila ng isang matandang lalaki, at upang matigil na ang tensyon, sinabi ng matanda na paparating na ang kanilang lord. Dahil doon, umalis na si Glagas at pabirong sinabi, nakadiri na makita ang matandang asong walang ngipin na gumagala pa rin sa bulwagan. Sinabi naman ni Rocky sa matanda, hindi niya pa rin matanggap na ang batang iyon ang pumalit bilang chief ng Carabia. Naiintindihan naman ni O'Brien ang nararamdaman ng matanda, pero hindi talaga madaling magtalaga ng kapalit sa ganoong posisyon. Samantala sa ibang eksena, nagsimula na ang kanilang pagpupulong. Nagtataka ang mga nasa loob dahil hindi sila makapaniwala na ang kanilang lord mismo ang nagtakda ng pagpupulong na ito. Lalo silang namangha nang makitang siya mismo ang nagbabasa ng mga dokumento. Habang nagbubulungan sila tungkol sa mga pagbabagong ipinapakita ng kanilang lord, si Glagas ay patuloy pa rin sa pag-inom ng alak. Sabay na ibinagsak niya ang hawak na inumin habang ipinahayag sa pinuno na hindi siya kabilang sa mga taong nagbabasa ng mga nakakainip na dokumento. Dagdag pa niya, mas mainam pang laktawan na lang ang buong pagpupulong at magtungo sa labas upang uminom, sapagkat may dala siyang masarap na alak. Dahil doon, hindi maiwasan ni Jared ang magtaka kung bakit siya isinasama sa inuman gayong abala pa siya sa pagtatrabaho. Upang tuluyang mahikayat ang kanilang lord, ipinangako ni Glagas na magdadala siya ng mga babae. Sa isipan ni Rockies, agad na sumiklab ang inis, sapagkat sa tuwing may pagpupulong, tila ginagamit ni Glagas ang kanilang lord upang makatakas sa lahat ng kasalanan. Dahil dito, naramdaman na ni Rockies na panahon na upang pigilan ang kalokohang ito, gaano man ang maging kapalit, alang-alang sa Carabia. Samantala napatanong ang ating bida kung paanong nagawa ni Glagas na dumalo sa pagpupulong ng lasing, sabay tanong kung nasaroon na ba ito ng ulo. Makikitang nabigla sina Glagas at Rockies, sapagkat malayo ito sa ugaling mahina at sunod-sonyer
veteran na si Jared na kanilang nakagawian. Upang pahupain ang galit ng kanilang pinuno, pilit na pinaalala ni Glagas na minsan ay binigyan niya ito ng ilang bote ng alak bilang pasalubong. Ngunit sa tindi ng pagkainis ng ating bida, agad ginamit ang magic missile upang sirain ang ipinagmamalaking bote ng alak ng maalay na Glagas. Tahimik namang nagbulong si Jared na ipipikit na lamang ang kanyang mga mata upang palampasin ang pangyayari. Lalong nagngit-ngit si Glagas at mariing sinabi na kahit pa siya ang kanilang lord, walang sino man ang may karapatang gumamit ng mahika laban sa kanya. Dahil sa kabastusan ng punong bantay na si Glagas, mariing tinanong ni Jared kung kontento na ba ito sa yaman na nakalap mula sa pagsasamantala sa mga mangangalakal. Idinagdag pa na maraming mamamayan sa kanilang teritoryo ang matagal nang naghihirap dahil sa walang tigil na kasakiman nito. Kaya't tahasang itinuloy ang tanong, paano pa siya mapagkakatiwalaan kung ang mga ari-arian ng nasasakupan ay sapilitang kinukuha ng gaya niya. Mga gawaing tulad ng ilegal na pangungulekta ng buwis at human trafficking. Isiniwalat rin na may isa sa mga nasasakupan ng sapilitang kinuha, sinanay niya, at ginawang tauhan ng manyak na Glagas. Makikitang dahan-daang nabuo ang isang fireball sa palad ng pinuno, isang malinaw na senyales ng parusang nakaambang ibigay sa taong matagal ng nanamantala. Sa malalim na tono, sinabi ni Jared na ang pagwasak sa bote ng alak ay kabayaran lamang sa kabastusan nito, ngunit ang kasalanang isinagawa ngayon ay matutumbasan lamang kung ang ulo ng may sala ay matupok hanggang sa maging abo, dahilan upang manginig sa takot si Glagas. Sa takot sa kapalarang naghihintay, mabilis na tumakbo si Glagas upang iligtas ang sarili mula sa apoy. Ngunit bago pa man tuluyang makatakas, tinamaan siya sa likod ng fireball at agad na bumagsak sa lupa. Ipinahayag ng ating bida na bawat buto sa kanyang katawan ay nag-uudyok na tapusin na ang buhay ng may sala, ngunit sa huli, ang batas ang dapat humusga. Mula sa araw na ito, opisyal na idineklara na si Glagas ay hindi na ang punong bantay ng Car-Abia, bilang kapalit ng lahat ng kasalanang isinagawa sa ilalim ng kanyang panunungkulan. At higit pa riyan, tiniyak ng ating bida na lilinisin niya ang buong Car-Abia mula sa ugat ng korupsyon. Dahil dito, lalong lumalim ang pangamba ng mga taong matagal nang nakikinabang sa bulok na sistema. Upang humingi ng kapatawaran, ang mga opisyal na dati inutil ay isa-isang lumuhad sa harap ng kanilang lord. Buong kabab ang loob silang nagsumamo, inaamin ang kanilang mga kasalanan at humihiling ng pagkakataong makabawi. Sa isipan ni Rockies, imposibleng mapatambos si Glagas sa isang atake lang. Ngunit sa nasaksihan, malinaw na ang mahikang ginamit ay nagmumula sa angkan ng Euclides, isang lahing kilala sa pagiging ika-4 na antas na mga salamangkero. Muling tiningnan ni Rockies ang kanilang pinuno. Noon niya lamang napagtanto, ang taglay nitong dignidad ay kapareho ng kay Viscount Barrett, ang ama na minsang hinangaan ng lahat. Sabay sabi ni Jared na siya na ang itatalagang bagong punong bantay ng Car-Abia. Bahagyang napatigil si Rockies, at muntik ng tanggihan ang alok na posisyon. Ngunit agad siyang pinatamaan ng malamig na tanong mula sa ating bida kung may lakas ba siya ng loob upang sumuwi sa atas ng kanyang lord. Wala siyang nagawa kundi ang tumango at tanggapin ang tungkulin. Sa harap ng lahat, tinanong ng ating bida kung may sinumang tumututol sa kanyang utos. Subalit sa takot na muling masaksihan ang parusang tulad ng kay Glagas, walang isa mang naglakas loob na kumibo. Sa isip ng ating bida, kahit kaunti, nabawi ang dignidad na minsang dinuraan ng sistema, dahil isa itong unang hakbang sa muling pagbubuo ng kanyang dangal sa paningin ng bayan. Gayunpaman, isang katotohanang hindi maitatanggi, sa kabila ng kanyang kapangyarihan, wala pa ring tunay na taong mapagkakatiwalaan, dahil hanggang ngayon ay mababa pa rin ang debosyong ibinibigay sa kanya. Habang tahimik ang paligid, napalingon ang ating bida sa isang sulok ng bulwagan. Doon ay namataan niya ang isang matanda. Nang nagtagpo ang kanilang mga mata, isang tahimik ngunit makahulugang ngiti ang ibinigay nito. Napagtanto ng ating bida na hindi nila kailangang madaliin ang pagbabago, dahil gagawin nila ito ng dahan-dahan, sa tulong ng third eye na siyang magiging mata't gabay sa Car-Abia. Samantala, lumipas na ang isang buwan sa loob ng teritoryo ng Car-Abia. Isang mangangalakal ang makikitang nagmamakaawa, sapagkat hindi niya mapapatakbo ang kanyang negosyo dahil sa kakulangan ng pondo. Ngunit pinatahimik lamang siya ng mga magnanakaw na humahawak sa kanilang lugar. Ayon sa kanila, hindi sana siya napahamak kung nagbayad lamang siya ng buwis sa tamang oras. Isa sa mga kasama ng mga magnanakaw ang nagbanggit na hindi na nagpapakita si Sir Glagas nitong mga huling linggo para maningil ng buwis, kaya nalilito sila kung sino na ang may hawak ng koleksyon. Ngunit mariing sinabi ng puting buhok
na pinuno ng grupo na kahit wala si Glagas, hindi dapat gastusin ang pera, dahil malinaw ang utos na bawal galawin ang buwis hanggat walang pahintulot. Sa gitna ng usapan, may kumatok sa pintuan ng gusali. Kaagad namang iniutos ng lalaking may bandana sa ulo na tingnan ito ng isa sa kanyang kasamahan. Pagbukas ng pintuan ng kalbong magnanakaw, bumungad sa kanya ang isang matabang lalaki na masayang bumati at kumamuste siya. Napatitig ang kalbo at napabulong sa sarili kung sino ang matabang lalaki ito. Ngunit bago pa man niya ito masabi ng malakas, bigla na lang siyang tinamaan ng isang malakas na suntok. Sa lakas ng tama, tumilapon ang magnanakaw na kalbo mula sa kanyang kinatatayuan. Ayon pala si Rockies ang dumating. Galit ang kanyang tinig nang tanungin kung paano siya nagkaroon ng kapal ng mukha na kausapin ang kanilang lord sa ganoong bastos na paraan. Pinakalma ni Jared ang bagong talagang punong gwardya, dahil ayon sa kanya, ayos lamang kung siya mismo ang murahin ng mga masasama, kung siya man ang pagbuntunan ng galit. Ngunit malinaw niyang sinabi na hinding-hindi niya palalagpasin ang mga taong gumagawa ng ilegal na paniningil ng pera mula sa mga mamamayan at mangangalakal ng Car-Abia. Sa seryosong tono, iniutos niya sa kanyang chief guard na wala dapat kahit isa sa mga salarin ang makaligtas sa parusa, dahil ang batas ay magpapatupad ng hustisya. Masaya namang sumunod si Rockies sa kanyang lord, dahil sabik siyang gulpiin ang mga kriminal bilang bagong tagapagtanggol ng bayan. Matapang niyang sinabi sa mga magnanakaw, na ngayoy takot na sila ay lilitisin sa ilalim ng bagong pamunuan ng mga gwardya ng Car-Abia. Habang nagkakagulo, isang lalaki mula sa grupo ng mga masasamang loob ang palihim na nanunood sa kaganapan, at tahimik siyang nagpaplanong tumakas bago siya mahuli. Ngunit nagulat ito nang mapansin siya ng kanilang lord. Itinuro siya nito at tinanong kung saan niya balak tumakbo, na para bang wala na siyang ibang mapupuntahan. Bago pa man siya makatakbo, agad pinakawala ng kanilang lord ang ilang magic missiles na tumama sa katawan niya bilang kaparusahan sa pagtatangkang pagtakas. Nang makita ng mga mamamayan ng Car-Abia ang ginawa ni Jared at Rockies, pinuri nila ang dalawa at ikinatuwa ng mga tao ang hustisyang ipinatupad para sa kapakanan ng kanilang bayan. Makikita ang mga na kriminal na nakakadena na ang mga kamay at habang inilalabas sila, hindi maitago ang mga pasa at sugat sa kanilang mukha, patunay ng pagganti ni Rockies sa mga kasalanan nila. Sa harap ng publiko, ipinahayag ni Rockies na inamin na mismo ng kanilang lord ang mga pagkukulang ng pamahalaan. Nangako rin itong uunahin na ang kapakanan ng kanyang mga nasasakupan. Dagdag pa niya, ang pagkakahuli sa mga kriminal ay simula pa lamang, dahil kailangan pa ring panatilihin ang kaayusan at disiplina sa buong teritoryo ng Car-Abia. Sa isang sulok ng bayan, may lalaking nagpaalala sa isang pulubi na huwag kalimutan ang pusong may malasakit ng kanilang lord. Aniya, hindi ito nag-aatubiling tumulong sa mga nagugutom at nangangailangan. Dahil dito, unti-unting kumalat ang balita tungkol sa pagbabago sa pamumuno ng Car-Abia at ang dating takot ng mga tao ay napalitan ng pag-asa at pagkakaisa. Makikita si Jared na tinatanggap ang papuri at pasasalamat ng mga sibilyan, ramdam nilang lahat ang pagbabalik ng tunay na lideratong may malasakit. Lumipat ang eksena sa isang lihim na pagpupulong. Binanggit ng mga tagapayo kay Jared na tila nagkakaroon na ng tiwala ang mga mamamayan sa bagong pamahalaan. Hindi lang basta tiwala, may mga nagsisimula ng hayagang sumuporta sa kanilang mga plano at aksyon na isang malinaw na senyales ng tagumpay. Sa gitna ng usapan, tinanong ni Jared si Rockies kung ayos lang ba ang mga bagong tauhan at kung comfortable na ba ito sa bagong tungkulin bilang hepe ng mga gwardya. Sumang-ayon si Rockies, dahil araw-araw ay nagpapasalamat siya sa pagkakatalaga sa isang kagalang-galang na posisyon na dati ay akala niya'y imposible niyang marating. Sa puntong iyon, lumitaw ang system notification. Sinabi dito na dagdagan ang kanyang charm stat. Sinabihan siya ni Jared na dahil dito, mas inaasahan na niyang mapangangalagaan ng mas mabuti ang kapakanan ng publiko mula ngayon. Makalipas ang isang buwan mula nang mahuli ang mga tagong kriminal, lubhang gumanda ang tiwala at pananaw ng publiko sa pamunuan ng kanilang bagong leader. Hindi lamang ang mga mamamayan ang nagbago ng pagtingin, kundi pati na rin si Rockies, dahil binigyan siya ng piling-piling sundalo na personal niyang pinili sa tulong ng Mind Eye, mga mandirigmang naninilbihan sa pangalan ng kanilang lord. Ang lahat ng ito ay naging posible dahil sa kapangyarihan ng Mind Eye. Samantala makikita na patuloy pa ring kinukulit ng masamang espiritu ang ating bida upang ibalik ang naturang kapangyarihan sa kanya. Habang abala sa usaping militar, iniulat ni Aubrey na maayos ang paglago ng mga pananim dahil sa bagong paraan ng pagsasaka. Gayunpaman, nagbanta ito na posibleng magkaroon ng taggutom dahil sa taglamig at mga peste na dumarating kada taon. Sa kabilang banda, iniulat naman ni Avila na hinihikayat nila ang mga mamamayan na tangkilikin ang mga lokal na produkto. Ngunit ayon sa kanya,
kailangan pa ng kaunting panahon upang tuluyang lumakas ang ekonomiya nila. Sa isip ng ating bida, tila hindi kapaki-pakinabang ang Mind Eye sa mga ganitong klaseng problema. Kaya't napagtanto niyang kailangan niyang magsikap pa ng husto upang maging mas epektibong pinuno. Napansin naman ni Rockies na ilang beses nang ginagawa ng kanilang Lord ang paghawak sa kanyang tiyan, na para bang laging may inaayos sa poster. Pabiro niyang tinanong ito, at sinabi ng kanilang Lord na natutunan niya ito sa ibang teritoryo, isang paraan para mabawasan ang timbang kahit abala sa trabaho. Napatawa si Rockies at sinabing nagsisimula na siyang magmukhang isang hari dahil sa pagbabago ng katawan nito. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, may lihim siyang itinatago. Ang totoo, hindi ito paraan ng pagdadyeta. Isa itong lihim na pamamaraan upang mapalaki ang kanyang kapasidad sa mana, isang hakbang na inihahanda para sa mas malalaking laban sa hinaharap. Dahil pagkatapos maglabas ng mana mula sa magkabilang kamay, kailangan lamang niyang sipsipin muli ito pabalik sa katawan upang mapalakas ang sarili. Bagamat hindi ito opisyal na kinikilalang bug sa Paradiso, matapos ang isang buwan ng paulit-ulit na pagsasanay, tila umakyat ng 12 antas ang kanyang mana level. Bilang isang ika-4 na antas na mage, limitado lamang ang pagkakataon para maisegawa ang ganitong uri ng pagsasanay, 1 o 2 beses. Sa kalagitnaan ng kanyang pag-iisa, nagmadaling lumapit ang isang sundalo dala ang balita na natagpuan na ng search party ang kampo ng mga tulisan sa loob ng minahan ng uling. Laking gulat ng ating bida nang malaman niyang may mga alipin na hawak ang mga tulisan, isang bagay na hindi dapat umiiral sa kanyang nasasakupan. Lumipat ang tagpo sa nakalipas na panahon, 1 taon na ang lumipas. Sa isang malawak na bakuran, makikita ang 2 mandirigma na masigasig na nag-eensayo gamit ang kanilang espada. Habang patuloy ang pagsasanay, isang batang babae ang tahimik na nanunood sa kanila mula sa malapit, namamangha sa galing nilang humawak ng sandata. Nilapitan siya ng 2 mandirigma at tinanong kung bakit palagi siyang naroon, at babala nila maaaring mapahamak siya sa lugar na iyon. Sa halip na matakot, ngumiti ang batang babae at tinawag silang kuya at ate, na para bang matagal na niya silang kilala. Biro ng kanyang ate, baka mapag-alitan siya kung patuloy siyang tatambay doon ng walang pahintulot. Ngunit sinabi ng batang babae na ayos lang sa kanya ang lahat, dahil sa pakiramdam niya, mas mabilis naman siya kumilos kumpara sa ibang mga bata. Ikinuwento ng kanyang mga kapatid na malapit na siyang magsimula bilang kasambahay sa mismong mansyon ng kanilang Lord. Sa paningin ng bata, mukhang masaya rin naman ang magiging buhay niya roon, lalo pat ang direktor ay palaging may malasakit sa mga ulilang tulad niya. Bagamat masaya ang balita, makikitang nalungkot ang kanyang ate, umaasa kasi itong sasali ang bata sa kanilang grupo ng mga bayarang mandirigma balang araw. Napatanong naman ng batang babae kung posible kaya na maging mahusay na swordsman ng isang katulad niyang babae, kahit pamangailangan ito ng mas mahabang panahon. Dahil kung siya ang papipiliin, mas gugustuhin pa niyang humawak ng espada kaysa maglinis ng mga kwarto sa mansyon. Napatawa naman ang kuya niya at tinanong kung alam ba niya kung bakit madalang ang mga babae sa mundo ng mga bayarang sundalo. Ipinamalas niya ang liksi ng kanyang espada at sinabing napakadelikado ng mundong ito, lalo kung lalahukan ito ng may pusong nagdadalawang isip. Marami raw ang humaharap sa mapapait na katotohanan, ang ilan ay napapatay, ang iba na may tuluyang sumusuko sa gitna ng laban. Ngunit sa huli, binigyang diin niyang hindi kasarian ang mahalaga sa ganitong landas, kundi ang diwang palaban, tapat na kagustuhan, likas na galing, at patuloy na pagsusumikap. Pinuri siya ng kanyang ate dahil alam niya na may talento ito, at sinabi nito na siguradong magtatagumpay siya balang araw. Ngunit kung sakaling mabaigo siya, handa silang tumulong at gagamitin ang kanilang kapangyarihan upang bigyan siya ng trabaho. Sa mga salitang iyon ay naging masaya si Lena, dahil buo ang kanyang paniniwala na magiging maganda ang kinabukasan niya. Ngunit sa kasalukuyan, ang masayahing batang iyon ay makikitang naging isang alipin na nakakulong sa madilim at maruming silid. Habang tahimik na umiiyak, paulit-ulit niyang iniisip ang kanyang kuya at ate. Pilit niyang inaalala ang panahon kung saan sila'y masaya, at inaasam na sana'y iligtas pa rin siya ng mga ito. Sa isang alaala niya, nakita niya ang dating direktor ng ampunan. Noon, sinabi ng direktor na isa siyang anghel na ipinagkaloob ng Diyos sa kanilang tahanan, isang batang may tadhana. Hinimok siya ng direktor na ibigay ang lahat para sa kapakanan ng ampunan. Buong pusong sumang-ayon si Lena, sa paniniwalang iyon ang tamang gawin para sa mga kapwa niya ulila. Ngunit sa kasalukuyan, isang lalaki ang nagbunyag ng masakit na katotohanan, dahil ang mismong direktor na kanyang pinagkatiwalaan ang nagbenta sa kanya bilang alipin.
Hindi ito matanggap ni Lena dahil pinanghahawakan pa rin niya ang pangako noon ng direktor, na siya'y magiging kasambahay ng isang maharlika at makakaangat sa buhay. Ngunit pinagtawanan lamang siya ng mga tulisan at tinawag nila itong walang kwentang pangarap at sinabing walang katuturan ang pag-asa ng isang katulad niyang ulila. Habang may hawak na latigo, sinabi ng lalaki na kahit magkaiba ang katayuan ng isang ulila at isang alipin, pareho lamang silang walang boses sa mundong ito. Hinampas siya ng latigo habang sinasabi ng lalaki na bilang isang alipin, dapat ay magsalita siya ng may pagpapakumbaba, na walang karapatang sumuway o mangarap. Habang hinahampas siya ng latigo, paulit-ulit na sinasabi ni Lena na mali ang kanilang ginagawa, at pinaninindigan niyang hindi iyon magagawa ng direktor. Lumipas na ang isang buwan mula nang ipagbili siya bilang isang alipin. Sa kabila ng paminsan-minsang pagpaparusa, karamihan sa kanyang mga araw ay ginugol lamang niya sa loob ng malamig at madilim na selda. Tinanong si Lena ng isang babaeng kasama niya sa selda kung taga-Mayorika ba siya. Dahil kung totoo yun, sinabi ng babae na tila tinakda na talaga si Lena na maging alipin mula pa noong simula. Ayon pa sa kanya, karamihan sa mga ulila sa Mayorika ay ibinebenta bilang alipin, dahil yun daw ang utos ng mismong lord ng nasabing teritoryo. Sigurado rin siyang kasabwat ng mga iyon ang tagapamahala ng ampunan ni Lena, kaya't mas mabuti pa raw na sumuko na siya at tanggapin ang kapalaran. Ngunit mariin ang pagtutol ni Lena, dahil anuman ang mangyari, hahanap siya ng paraan para makaalis sa lugar na iyon. Tinanong ni Lena ang kanyang kasama kung wala ba talaga itong balak tumakas. Ngunit tila hindi ito masyadong sineryoso ng babae. Sumagot ang babae na hindi pa niya talaga naiisip ang ganoong bagay, sabay pakilala ng kanyang pangalan na si Mani. Nang mag-abot ito ng kamay, umiwas si Lena at tumangging makipagkamay dahil nididiri siya sa dumi ng palad ni Mani. Ngunit sa paglipas ng isang buwan, hindi inaasahang naging magkaibigan agad sila ni Mani sa kabila ng una nilang pag-aalangan. Sa edad nilang iyon, bihira na ang alipin na gaya nila, sapagkat ang karamihan sa mga natitirang kabataan ay tila para na lamang mga walang buhay na manika. Dahil ang mga batang tulad nila ay madaling ibenta, kahit palantad na ang panghihina ng katawan. Basta may hininga pa, may halaga pa rin sa merkado ng mga alipin. Ngunit matatag si Lena, kahit naririnig niya ang usap-usapan tungkol sa pagbebenta sa pinakamatataas na presyo pagsapit ng 15 taong gulang, pinanghahawakan pa rin niya ang pangarap na makatakas. Lumipas ang kalahating taon. Hindi man siya lumaya, natutunan naman niyang kayanin ang mabibigat na trabaho. Sa panahong iyon, lalo pang lumalim ang samahan nila ni Mani. Sa pagitan ng mga gawain, itinuturo nito kay Lena ang mas malawak na larawan ng mundong ginagalawan nila. Ilang ulit nang nabanggit ni Mani ang Carabia, na isang lugar na mas malupit pa raw kaysa sa Mayorika. Doon daw, halos wala ng pag-asa, at masama pa, ang batang pinuno roon ay inutil at walang pakialam sa nasasakupan. Kapag tinatanong kung saan niya nakuha ang lahat ng impormasyong iyon, laging simple ang sagot ni Mani. Mahusay daw siyang makinig, at lahat ng usapang patagang binubulong ng mga bantay ay kanyang pinakikinggan. Ayon pa sa kanya, halos wala ng trabaho ang mga bayarang mandirigma sa Carabia, kaya ang ibig sabihin nun, kung umaasa si Lena sa kanyang mga kapatid, baka hindi na ito kailanman dumating. Nagpapasalamat si Lena dahil sa pag-alala nito, ngunit sa puso niya, hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa. Habang nagsisimulang magluto si Mani, dumura ito sa palayok sa mga pagkain ng mga inutil, at tumingin siya kay Lena at tumawa, sinasabing siguro ito na ang pinakamatigas ang ulong alipin na nakilala niya. Sa labas ng kulungan, walang tigil ang pagbuhos ng nyebe, dahil tumitindi ang lamig sa bawat oras na lumilipas. Isang taon na ang lumipas mula nang ibenta sila, at sa wakas ay 15 taong gulang na sila ni Mani, ang panahong tinuturing na pinakamahalagang edad para sa mga alipin. Sa kabila ng sariling ginaw, napansin ni Lena na mainit ang katawan ng kanyang kaibigan, kaya kung magpapatuloy ang sakit niya ay posibleng lumala ito. Sinabi ng lalaking lasing na masyadong nagyabang si Glagus tungkol sa pagtitiwala sa sarili niya, pero sa huli ay nahuli rin siya ng baboy na si Jared. Dahil sa hayop na iyon, naipit sila rito sa kulungang nasa ilalim ng lupa, kasama ng mga isinumpang alipin. Nilapitan ni Lena ang mga bantay at buong pagpapakumbabang nakiusap. Sinabi niyang may malubhang lagnat ang kanyang kaibigan, at kung maaari, ay bigyan siya ng kahit isang mangkok ng sopas lamang. Lumuhad siya sa maruming sahig, tinatanggap ang kahihiyan, nangakong hindi na siya magiging suwail, basta mapakain lamang siya ng isang mainit na sopas ang kanyang kaibigan kahit kaunti. Napatingin ang masamang lalaki kay Lena at nagkaroon ng masamang binabalak sa kanya. Samantala, binigyan ng lasing si Mani ng sopas para kahit papaano ay uminit ang katawan nito. Pinapaalalahanan
ni Lena kay Manny, kumain na ito bago tuluyang lumamig ang sopas, dahil sa ganitong lugar, minsan ay ang init lang ng pagkain ang natitirang pag-asa nito. Sinama naman ng Muñoz si Lena papaalis upang bayaran ang kapalit ng sopas na ibinigay niya sa kanyang kaibigan. Nagpaalam si Lena sa kanyang kaibigan, umaasang magiging maayos din ang lahat kapag gumaling na ito. Nagsalita ang Muñoz at sinabing dapat sa kanya lang nakatuon ang isip ni Lena dahil sa kasunduan nila. Hindi na matiis ni Manny na makita si Lena na nagsasakripisyo para sa kanya, kaya't makikita na ibinato niya ang mainit na sopas sa mukha ng Muñoz na lalaki, dahilan upang mapasigaw ito sa sobrang sakit. Sabay na hinayla niya si Lena upang tumakas, at sinabing kailangan nilang makaalis habang may pagkakataon pa. Ngunit kaagad silang nahuli ng Muñoz na labis ang galit sa ginawa ni Manny sa kanyang mukha. Sa tindi ng galit ng Muñoz, hindi na siya naawa kahit pa mga bata ang kaharap niya, at tinuluyan niya si Manny gamit ang kanyang espada. Napatulala na lamang si Lena sa sinapit ng kanyang matalik na kaibigan dahil sa ginawa ng walang awang lalaki. Sa sobrang galit kaagad na kumawala si Lena mula sa pagkakahawak ng Muñoz at agad lumapit sa kanyang kaibigan. Umiiyak si Lena, sinisisi ang sarili, at tinanong niya si Manny kung bakit nito inako ang lahat ng sakit at paakit. Sinabi ni Manny ang dahilan kung bakit niya ginawa iyon, dahil pakiramdam niya ay wala ng kwenta ang kanyang buhay. Idinagdag pa niya na lumaki siyang kasama ang mga tulisan, at nagseselos siya dahil bilang isang ulila nakita niya si Lena na may pangarap kaya't gusto niya itong protektahan. Bago siya bawian ng buhay, nakiusap siya kay Lena na huwag susuko sa buhay. Tinanggap naman ito ni Lena at ipinangakong anuman ang mangyari, makakaalis siya sa lugar na iyon. Tumingin siya sa bantay na tangkang papatayin siya kasama ang mga kasamahan nito, upang tuparin ang kanyang pangako kay Manny. Dahil sa banta ni Lena ay nagawa nitong ihampos siya sa lupa at balak pa siyang patayin. Nagngingit-ngit ang Muñoz dahil sinira ng kaibigan ni Lena ang kanyang mukha, kaya't nagbanta itong papatayin rin siya. Napahinto ang inutil at napatingin sa isang hindi kilalang nilalang, dahil tinanong siya kung tuluyan na nga bang nasunog ang balat nito. Bilang tugon, inatake siya ng hindi kilalang nilalang gamit ang fireball, kaya't tuluyang nasunog ang Muñoz. Ayon pala ang ating bida, dumating siya na galit sa Muñoz, sinabi niya na iyon daw ang tunay na apoy na nararapat para rito.